This little girl named Jean plays with a bunny. Ngunit ang kanyang ina ay nag-aalala kapag siya ay tumingin sa kanya. Dahil wala siyang makitang kuneho. Ngunit ang hindi nakakakita ng isang bagay ay hindi nangangahulugan na wala ito. Isang araw, biglang namatay ang ina sa isang aksidente. Ngunit kapag ang anak na babae ay umuwi, para kainin ang birthday cake niya, hinihintay siya ng kanyang ina. The girl can't wait to make a wish but at some point. Napagtanto niya iyon. Ang mood ay mas masaya kaysa sa nararapat. Tulad ng lumilitaw, nakikita ng dalaga ang multo ng kanyang ina. Sa halip na ang kanyang tunay na ina. Napaluha silang dalawa ng mapagtanto nila, na hindi na sila makakasama. Bago mawala ang ina, hinihiling niya sa kanyang anak na alagaan ang kanyang sarili. Sa sinabi niyan, wala na ang multo. At siya, nagsisimulang umiyak. Kapag naiintindihan niya yon, mag-isa lang siya sa buhay. Naglalakad ang dalaga sa labas ng bahay. Ngunit isang misteryosong lalaki ang lumitaw nang wala saan. Ang lalaking ito ay pinangalanang Wang. Hindi maintindihan ng lalaki. It's just his divine job. He has to kill people kapag tumaas na ang number nila. Kapag sinubukan niyang patayin ang ina ng dalaga, lumitaw ang isa pang makapangyarihang nilalang. At walang kamatayang duwende na nagngangalang Kim Shin. At iligtas ang babae, bumalik sa kasalukuyan. At alam ng lahat, lumitaw si Lola at binalaan niya ang mang-aani na manatili sa likod. Sinabihan siya ng Grim Reaper na lumipat, dahil kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Ngunit hinihiling ng Lola na makita ang mga papel. Ibig sabihin, the papers na nagpapatunay na ito na ang panahon ng mga babae. At kailangan niyang kunin siya. Walang ganoong papel ang Grim Reaper. Kaya nagpasya siyang umalis sandali. Kahit na, sinabi niya sa dalaga na muli niya itong makikita. Habang lumilipas sa mga taon, nagiging lonely girl pa siya. At iniisip ng ibang mga estudyante. May kakaiba sa kanya. Isang araw aalis siya ng paaralan. Naglalakad siya sa isang eskinita na sinusundan siya ng multo. Sinusubukan pa niyang huwag pansinin ang mga multo. Dahil gusto niyang mamuhay ng normal. Pero alam nitong babaeng multo na nakikita niya sila. At tumalon sa harap niya para takutin siya. Gayunpaman, siya ay natatakot. Nang makita niya si Kim Shin. Galing sa kabilang dulo ng eskinita. And she asked the girl kung asawa siya ng duwende. Nang mag-cruise ang landas nilang dalawa. Napagtanto ni Goblin na espesyal ang babaeng ito. Isang flashback ang na-trigger. At natutunan na natin ngayon ang kwento ng duwende. Si Kim Shin ay isang general ng hukbo na dumalo sa digmaan pagkatapos ng digmaan. Dahil mahal niya ang kanyang bansa at nais niyang protektahan ito. Pagkatapos ng matagumpay na labanan, siya at ang kanyang lalaki ay bumalik sa palasyo. Ngunit hinihintay siya ng emperador. Na may hindi kasiya siyang sorpresa. Ang sabi ng batang emperador. May pakana si Kim Shin laban sa kanya. At gusto siyang patayin. Na hindi totoo sa lahat. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin si Kim Shin. Lalaki at ang kanyang kapatid na babae. Tapos sila din mismo ang pumatay kay Kim Shin. Gayunpaman, may ibang plano ang makapangyarihang Diyos para sa kanya. Naniniwala ang makapangyarihan na kailangang parusahan ang Kim Shin. Dahil marami siyang napatay gamit ang kanyang talem. Kaya sinumpa niya siya ng Red Along pagiging immortal. Kim Shin ay mabubuhay magpakailanman. At panoorin ang mga taong mahal niya na namamatay. Ang tanging paraan upang tabyusan ang kanyang sarili ay tutukuyin. Asawa ng duwende. Sino ang makakabunot ng espada sa kanyang katawan? Nilakad ni Kim Shin ang planetang ito sa loob ng maraming taon. Pero siguro oras na para umalis siya. O baka hindi. Bumalik sa kasalukuyan. Nakita ko si Jean. Nakatira kasama ang isang pamilya. Kung saan siya ipinadala ng matalinong lola. Upang malayo sa mang-aani. Although buhay pa siya, hindi siya masaya sa pamilyang ito. Baluktot kasi lahat ng miyembro nito. Paggising niya para pumasok sa school. Tinanong siya ng babae tungkol sa kanyang mga bank account book. But she reminds her na kinuha niya siya. Sa karagdagan, pumunta siya sa bahay ng dalaga noon. At kinuha lahat ng perang nakita niya doon. Habang hindi sila magkasundo, ang babae ay naghagis ng bola sa kanyang ulo. Inilalarawan kung gaano siya kaayla hilakbot na tao. Mamaya ang araw,
Lumapit pa siya sa dalampasigan na may dalang birthday cake. At nais na makahanap ng ilang kahulugan sa kanyang buhay. Naaakit ang duwende sa hiling na iyon. At naglalakad siya sa isang dimensional gate para makalapit sa babae. Tinanong siya ni Kim Shin kung paano niya ito natawagan. Ngunit walang ideya ang dalaga. Alam niyang hindi basta-bastang lalaki ang lalaking ito. Kaya gusto niyang gumawa ng ilang mga kahilingan. Sa kabila ng kanyang sigasig. Sinabi sa kanya ni Kim Shin na hindi ito kung paano ito gumagana. At hindi siya maaaring maging kanyang paglalakbay. Aalis muna ang duwende. Pero may kakaiba kay Jin. Dahil maaari niya itong tawagan anumang oras na gusto niya ngayon. Pilit siyang iniiwasan ni Kim Shin. Hanggang sa maintindihan niya ang nangyayari. But the girl holds on to him and tells him that she ay ang asawa ng duwende. Nagulat si Kim Shin sa narinig. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya iyon. Walang ideya ang dalaga sa sinasabi niya. Sa totoo lang, sinabi niya lang yun. Narinig kasi niya sa babaeng maltong yon. Noong isang araw, with all the talking na ginagawa niya, nagpa siya si Kim Shin na tikman siya ng kanyang kapangyarihan. Nais ng dalaga na pumunta sa Canada. Kaya dinadala lang siya ng duwende doon ng ilang segundo. Kapag hiniling niyang yumaman, sinabihan siya ng duwende na maghanap na lang ng trabaho. At makakahanap siya ng isa sa lalong madaling panahon. Maya-maya ay pumasok siya sa banyo ng isang tindahan. At nakilala ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Isang babae ang kumikilos na bossy. At binibigyan niya ang maong ng ilang nakakain na halaman para gawing sushi. Nang gabing iyon, pag-uwi ng dalaga, may komprontasyon pa siya, kasama ang kanyang pamilyang kinakapatid. Ngunit kapag sinubukan nila ang sushi na ginawa niya, lahat sila ay nakakakuha ng ilang kakaibang sintomas. Siya mismo ang nangangailangan ng natitirang sushi. Pero ayos lang siya. Pansamantala, hirap matulog si Kim Shin. Hindi kasi niya maiwasang isipin ng dalaga. Nagpasya siyang mag-teleport. At gumugol ng ilang oras sa babae. Dahil ramdam niya ang lungkot niya. Pag-uwi niya, may nakita siyang sorpresa na naghihintay sa kanya. Kanyang pamangkin, Yu Diek, nagrenta ng bahagi ng kanilang mansyon sa Grim Reaper. Ayaw ni Kim Shin. Kaya pinangunahan sila ng pamangkin na lutasin ang mga detalye. Sa kanilang sarili ang iniharap ni Reaper kay Kim Shin ang kontrata. Pero sinusunog lang ito ng duwende. Gayunpaman, may isa pang kopya nito ang mang-aani. So walang masamang ginagawa doon. Napilitan silang dalawa na tumira sa iisang bahay. Ngayon at sa lalong madaling panahon, muli silang magkaharap sa hapagkainan. Parang mga bata sila. At gamitin ang kanilang mga superpower upang magtapon ng mga bagay sa paligid. At magulo ang pagkain ng isa at isa. Sabay-sabay. Medyo nalulungkot si John. Kaya nagpasya siyang magsindi ng posporo at mag-wish. Habang naghahanda si Kim Shin para bumili ng kanyang sausage. Natagpuan niya ang kanyang sarili malapit kay John. Samantala, sinusubukan ng mang-aani na matulog. Pero gusto siyang paalisin ng duwende sa bahay na ito. Kaya, pinapahirapan niya ang kanyang gabi sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang male model. Ipinapakita sa ilang mga kwadro na gawa. At karaniwang, gumagawa ng kahit anong kalokohan na naiisip niya. Sa susunod na araw, nakita ni Kim Shin ang Reaper na tinitipon ng kanyang mga labada sa isang kahon. And believe na sa wakas ay namumuno na siya sa bahay. Pero hindi siya ganoon kaswerte. Dapat magsikap pa siya. Nang gabing iyon, muling nagsindi ng kandila si Jin. At gusto niyang makita si Kim Shin. And she turned her head around. She see the Reaper staring at her pero buti na lang. Lumilitaw din si Kim Shin. She even finally trying to shut his eyes. Pero magkakilala na ang lalaking ito. Ipinaliwanag iyon ng mang-aani. Hindi dapat buhay ang dalaga. At sa sandaling iyon ang pag-iilaw ay nagsisimulang mabaliw. Ngunit hindi ito ang panahon. Napakalakas ng duwende. Na ang kanyang kalooban ay maaaring makaapekto sa lagay ng panahon. Alam ito ng mang-aani at naiintindihan niya. Galit na galit si Kim Shin. Kahit mukhang dumating ang mukha niya, sinusubukan niyang hilahin ang duwende. Pero tumayo si Kim Shin. Nagbabala sa mang-aani na huwag saktan ng babaeng ito. Sa kabilang banda, sinasabi ng mang-aani na may mga alituntunin na kailangan nilang sundin. Sa anumang kaso, mukhang hindi nila lulutasin ang mga isyu. Ngayon ay lumalayo ang mang-aani. Sa susunod na araw, 2 gangster ang bumisita sa mga Jin. Nanay at hingi ng perang inutang niya sa kanila. Nagsisinungaling ang babae sa kanila. Sinabi na babayaran niya sila.
Ngunit ninakaw ng kanyang kinakapatid na anak ang kanyang mga libro sa bangko. Nauuhaw ang dalawang gangster na kunin ang kanilang pera. Kaya nagpasya silang dukutin siya Han. Ang babae, sinusubukang ipaliwanag sa kanila na nagsinungaling ang kanyang inaalagaan. Ngunit walang naririnig ang mga gangster tungkol dito. Kapag sinubukan ng isa sa kanila na magsindi ng sigarilyo, ginagamit niya yon bilang isang pagkakataon upang hipan ng apoy. At gumawa ng isang kahilingan. Habang nakikipaglaban siya sa ibang gangster, naka-activate din ang marka sa likod niya. Nagdidilim ang mga ilaw sa kabilang kalsada. At lumitaw ang duwende kasama ang mga ani. Naglalakad patungo sa stop car. Sinubukan silang sagasaan ng mga gangster. Ngunit pinutol ni Kim Shin ang sasakyan sa kalahati gamit ang kanyang talem. Pagkatapos ay lumapit si Reaper sa dalawang gangster. At hinihimok sila sa ilang uri ng trance. Para sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. He tells them na nagkaroon sila ng malaking away. Ang aksidente ay sanhi ng eksaktong away na yon. Kahit na sila ay mabubuhay. Hinding-hindi magkakasundo silang dalawa. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nakahanap ng trabaho si Shine sa tindahan ng isang babaeng nagngangalang Sonny. Unti-unti, she spends more and more time with Kim Shin. When she gets the chance, asks the goblin about. Pinagaling ang marami sa kanyang mga kaaway sa labanan. Kung mahanap niya ang asawa ng duwende. At hinugot niya ang espada mula sa kanya. Sa wakas ay magiging malaya na siya sa kanyang immortalidad gayunpaman. Hindi ibinunyag ng duwende ang mga detalyeng ito. Tour pa lang. Kinaumagahan. Ang mga ani ay naglalakad sa isang tulay. At huminto nang makita niya ang babaeng nakapula. Sinong nakatayo lang at nagbebenta ng mga gamit. Ipinakita sa kanya ng babae ang ilang mga bagay. But she actually used a mirror para gabayan ang itsura niya. Sa lugar, gusto niyang tumingin siya. Nakikita ng mga ani ang isang berdeng singsing. At tinitigan niya ito ng maigi. Halos itulak ang mukha niya dito bigla. Lumitaw si Sonny sa kanyang tabi at hinawakan ng singsing. Dahil gusto niya ito. At gusto niyang bilhin ito. Ang mga ani ay hindi bumibigkas ng isang salita. Habang tumatakbo ang isang baitang sa kanyang pisngi. Napansin siya ni Sonny sa mga komento. Na ito ay isang kakaibang reaksyon para sa nawawalang singsing. Sinasabi niya sa kanya na maaari niyang makuha ito. Pero may gusto siyang kapalit. Gusto niyang tawagan siya nito para makapag-date sila. Matapos linawin yon, ibinigay sa kanya ni Sonny ang singsing kasama ang kanyang numero ng telepono. Samantala, tinitigan ni Kim Shin ang portrait ng babae. Na pinatay sa parehong araw sa kanya. Napatunay na maaraw. Nang gabing iyon. Tinitigan ng Reaper ang numero ng telepono ni Sonny. Nakita namin ang marka ng labi niya sa papel. At ang mga ani. Naalala na hinalikan ni Sonny ang sulat. Nang ibigay niya sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Kanina, sa susunod na araw, nakita ng bida ang babaeng nakapula sa TV. Na lalong nagpapahiwaga sa kanyang presensya. Habang lumilipas ang mga araw. Problemado ang Reaper sa sitwasyon niyang nanliligaw. Matagal na siyang patay. At wala siyang ideya kung paano kumilos ngayon. Isinasaalang-alang niyang tawagan si Sonny. Ngunit hindi niya makuha sa sarili na gawin ito. Kinakausap ka pa niya Jack tungkol dito. Ngunit ang binata, hindi siya makumbinsi na tumawag. Iniisip ng mga ani ang tungkol sa maaraw. Na kahit na siya ay nag-i-imagine ng isang mundo. Puno ng ilang bersyon ng maaraw. Samantala, iniisip din siya ni Sonny.